Siargao. Maayong buntag po kaninyong tanyan. Magandang umaga. Good morning usab sa atong mga viewers karon. Nakasunod na kita balik mga ka-Siargao din na sa atong programa Siargao TV News para napagatod ka ninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran din na sa isla sa Siargao, sa probinsya Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga o sa tibuok dapit sa nasud Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Ano na ya internet problem nato mga ka-Siargao ganina. Apan padayon kita karon sa mga paghatod kaninyo sa mga importanteng balita mga ka-Siargao din hina sa programa Siargao TV News. Happy viewing po ilabi na sa atong mga viewers karon, mga commenters, mga reactors. Good morning po. Good morning usab sa atong mga kalungsuran nga sakop sa isla sa Siargao, ang Dapa, San Isidro del Carmen, San Benito, Pilar, Santa Monica, Burgos, General Luna o sa Sucor. Maayong buntag po kaning tanan. Magandang umaga. Dili na ta maglangan mga ka-Siargao. Atong pagasayron karon ang kahimtang sa atong panahon pinaagi na ni Raymond Ordinario, ang weather specialist sa DOST Pag-asa. Good morning kanimo din na Tuluyan na nga lumabas ang ating area of responsibility itong bagyong si Ulysses at naging isang ganap na ulit na typhoon. Metro tinatayang nasa layong 620 kilometers west of Iba, Zambales. Ito ngayon patuloy pa rin kumikilos papalayo ng ating bansa. Sa ngayon, wala na itong direktang epekto sa anumang bahagi ng bansa, ngunit itong mga kapal na kaulapan dito sa Hilagang Luzon o sa dulong Hilagang Luzon ay dalayan ng tail end ng cold front. At ito pa rin malalamig na hangin na nakakapekto na dito sa Hilagang Luzon. Isang magandang balita na nakikita natin, no? So within the next 3 to 5 days ay wala naman tayong inaasahan ng bagyo o sama ng panahon na maaaring mabuo o pumasok ng ating area of responsibility. Ngunit wag tayong maging makampante dahil hanggang ngayon ay aktibo pa rin itong ating Karagatang Pasipiko at pwede pa rin ito anytime na mag-form nga o makabuo ng anumang sama na panon o low pressure area within the next few days. Para naman sa mga kababayan natin dyan sa Kabisayaan at Mindanao, inaasahan na natin ang patuloy na maaliwala sa panahon maliban lamang sa mga isolated rain showers or thunderstorm. So magiging maaliwalas ang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa at lalo na dito sa Central at Southern Philippines dahil nga wala naman tayong inaasahan na major weather system na pwede magdulot ng mga pag-ulan sa mga areas na ito. Agwat ang temperatura ng Tacloban, Metro Cebu at Iloilo ay maglalaro mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. Samantala naman dyan sa Cagayan de Oro, ang agwat ang temperatura ay maglalaro mula 23 hanggang 31 degrees Celsius. 25 to 34 naman sa Metro Davao at sa Zamboanga City, maglalaro ito mula 24 hanggang 33 degrees Celsius. Mao kana mga ka-Siargao, ang atong latest update sa panahon, kahimtang sa panahon sa atong nasud Pilipinas, ilabi na sab dinhi sa probinsya Surigao del Norte, rehiyon sa Caraga, mga ka-Siargao. Wala pa laing weather system nga gibantayan karon maaliwalas ang atong panahon mga ka-Siargao. Adunay pag-ulan ganinang kadlawon mga ka-Siargao, apan kini mga rain showers lamang mga ka-Siargao. Apan sumala pa sa pag-asa nga maaliwalas ang atong panahon. Good morning, happy viewing po kaninyong tanan mga ka-Siargao. Happy viewing po ilabi na sa atong mga viewers karon. Magandang umaga po kaninyong tanan. Good morning Siargao, Sir G. Ilabi na sa akong pamilya diyan sa San Miguel, Dapa. Amping kamong diha. God bless us all. Gikan na kang Maria Lynn Buho. Salamat po, magandang umaga. Good morning Sir G. Watching from Minnesota, USA. Gikan na kang Maria F. Dolgime, Parten. Salamat po, magandang umaga kaninyong tanan. Good morning Kuya G. Og sa tanan, taga GL, sa mga friends ko. Good morning po kaninyong tanan. Good morning. Good morning, happy morning po kaninyong tanan mga ka-Siargao. Good morning usab kang Seldway Alciso Rabuya. Salamat, magandang umaga. Good morning Kuya G. Good morning Siargao. Watching from Qatar. Giga na kasama sa Gracela o Gracela Argota. Salamat po, magandang umaga.
Good morning, Sir G. Radyo nabuntag sa mga kapamilya ko o sa akong kalumunan sa Bagakay Dapa, Siargao. Amping kanunay kamong tanan and ang Ginoo magauban kanatong tanan mga ka-Siargao. Salamat Sir G sa pag-greet. Ika na kang Lenny Buo. Salamat Ma'am Lenny. Good morning. Shout out po, gikan na kang Precious Engguito. Salamat po, magandang umaga. Good morning kang Auntie Anita Plandano. Salamat po, magandang umaga. Good morning Kuya G. Tanong ko lang po kung may quarantine pa po yung galing po Manila po at kung kailangan pa ng mga papel. Yes po, kinahanglan pa po. Ilabi na kung musulod ka mo sa Surigao City. Apan ang Surigao del Norte, ang probinsya Surigao del Norte, dili na manginahanglan ana. Pwede lang kamo makasulod. Apan kung musulod kamo sa munisipyo, syudad, mga ka-Siargao, na ay mga kaugalingon nilang executive orders nga gipatuman. Gika na kang Joniel Sulana. Salamat po, magandang umaga. Sa pinakaunang bahin nato sa atong balita kanabuntaga, mga ka-Siargao, barangay patrolling og leaflets distribution ipahigayon sa Socorro. Nagpahigayon karon og barangay patrolling og leaflets distribution ang kapulisan, mga ka-Siargao, sa Socorro sa pagpanguna ni Police Chief Master Sergeant Pinky Mulyanida Kiban uban ni Police Staff Sergeant Alchemy D. Pelia dito na sa barangay San Roque, Socorro. Aron na usab, mga ka-Siargao, sa pagpahibalo sa mga balaod mahitungod na sa violence against women and children kung VAUC o child abuse. Aron usab, mga ka-Siargao, nga ma-intensify pa ang information dissemination ilabi na sa mga polisiya o silot sa maong mga balaod. Makunan latest updates dito na sa munisipalidad sa Socorro, mga ka-Siargao. Samtang sa laing bahin sa mga balita nato karong buntaga, RT-PCR test sa tricycle drivers ipatuman sa Surigao del Norte. Base na karon sa Memorandum Order Number 20-419, gimanduan karon ang Assistant Provincial Administrator for Hospital and Health Concerns nga makikoordinar sa City og Municipal Health Officers aron na sa pag-implementa sa RT-PCR test sa tanang tricycle drivers sulod sa probinsya Surigao del Norte. Ingon nga pag-ila kung infected ba kini o dili sa COVID-19. Kini nga supplement memorandum base na sa kamanduan karon sa National Task Force o ang Operational Guidelines on Motorcycle Taxi and Tricycle Back Riding. Panahon sa pag-quarantine ini, ang guidelines sa DOH ang pagasundon, mga ka-Siargao. Ang pangutana ani, mga ka-Siargao, kung kinsa ang magbayad sa RT-PCR test, kaya ba i-shoulder sa probinsya o daghang mga tricycle drivers karon, mga ka-Siargao, ang mireklamo kung unsaon nila pagbayad sa RT-PCR kanihit man ang ilang mga biyahe. Unsa may inyong opinion ani, mga ka-Siargao? Ilabi na sa atong mga tricycle drivers nga nagkalisod usab sa pagbiyahe. Unsa may inyong ikasulti mahitungod na niini, mga ka-Siargao? Atong atangan ang mga development pa niini na balita, mga ka-Siargao, kung unsay lakang nga himuon karon, mga ka-Siargao. Mao kanang latest updates sa probinsya Surigao del Norte, mga ka-Siargao. Good morning po, magandang umaga. Good morning Kuya G. Saan ka po ngayon? Gikan na kang Precious Engguito sa Dapa po. Salamat. Good morning Kuya G. Gikan na kang Heidi Sulapas. Salamat po, maayong buntag kaninyong tanan, mga ka-Siargao. Samtang sa laing bahin sa atong balita, COVID-19 update sa Caraga, nakatala og 16 ka bag-ong namatay. 11 niini, mga ka-Siargao, gikan na sa Surigao City. Sa pinakaunang higayon, nakatala ang Caraga Region og 16 ka mga bag-ong patay tungod na sa COVID-19 o related sa COVID-19. Kansa mao ang pinakadaghan sukad nga naigo sa COVID-19 ang atong rehiyon. Gawas sa mga nangamatay, nadugangan usab og dugang nga bag-ong kaso, mga ka-Siargao, sa listahan
mga kasyargaw. Ang detalye, gikan na mismo sa DOH-CHD Caraga. As of November 12, 2020, we have 44 new confirmed positive COVID-19 cases. 61% belong to ages 21 to 50 years old. 64% are males, while 36% are females. For areas of distribution, 4 cases from Agusan del Norte, Quicharao 2, Buena Vista 1, Nesipit 1, 5 cases from Agusan del Sur, Rosario 2, San Luis 2, San Francisco 1, 13 cases from Surigao del Norte, Clover 11, Alegria 1, Bacuag 1, 5 cases from Surigao City, from Barangays Trinidad 2, Cagniog 1, Cantiasay 1, Luna 1, 1 case from the municipality of Cagdianao, Dinagat Islands, 4 cases from Surigao del Sur, Barobo 1, Cantilan 1, Lianga 1, Madrid 1, 1 case from Barangay Mangagoy, Bislig City, and 11 cases from Butuan City, distributed in the following barangays: Ambago 4, San Vicente 2, and 1 case each for the following barangays: Agusan Pequeño, Doongan, JP Rizal, Lapu-Lapu, and Tandang Sora. For classification of cases, we have recorded 27 local transmission cases, 11 with no travel history to an area with local transmission, and 6 with travel history to an area with local transmission. For status of condition, 20 are asymptomatic, 21 have mild symptoms, and 3 severe. For status of management, 42 cases are quarantined, monitored, and managed accordingly. As of November 12, 2020, 16 COVID-19 related deaths were reported, wherein 14 are from previously confirmed cases. The first death case is a 76-year-old male from San Francisco, Agusan del Sur, with no known comorbidity. Onset of cough and shortness of breath on November 5. The patient was rushed to the hospital on November 6, 2020, but died on the same day. The second death case is an 81-year-old female from Cantilan, Surigao del Sur, hypertensive and diabetic. Onset of fever and cough on November 5. The patient was rushed to the hospital on November 9, 2020, but died on the same day. The third death case is a 62-year-old male from Trento, Agusan del Sur, and a stroke patient. Onset of cough on October 25, admitted on October 27. However, due to complications, the patient died on November 4, 2020. The fourth death case is an 84-year-old male from Bislig City and diabetic. Onset of cough and loss of sense of taste on October 3. The patient was admitted in a health facility but died on November 9, 2020. The fifth death case is a 52-year-old male from Barobo, Surigao del Sur, and hypertensive. Onset of shortness of breath, body malaise, and loss of appetite on October 8, admitted on October 10. However, due to complications, the patient died on October 18, 2020. The sixth death case is a 72-year-old male from Surigao City and hypertensive, admitted for cough and shortness of breath on October 12, but died on October 19, 2020. The seventh death case is a 72-year-old male from Surigao City with no known comorbidity. Onset of cough and shortness of breath on September 17, admitted in a health facility, but died on September 27, 2020. The eighth death case is an 82-year-old male from Surigao City and a cancer patient. Onset of fever, cough, and shortness of breath on September 27, admitted on September 29. However, due to complications, the patient died on November 4, 2020. The ninth death case is a 64-year-old female from Surigao City, hypertensive and diabetic. Onset of fever, cough, diarrhea, loss of sense of smell, and shortness of breath on September 28. The patient was rushed to the hospital on October 1, 2020, but was declared dead on arrival. The 10th death case is a 66-year-old female from Surigao City and hypertensive.
onset of shortness of breath on October 1, admitted on October 6. However, due to complications, the patient died on October 14, 2020. The 11th death case is a 71-year-old female from Surigao City, hypertensive, diabetic, and asthmatic, onset of loss of appetite, difficulty in breathing and body weakness on October 5, admitted in a health facility but died on October 15, 2020. The 12th death case is a 62-year-old male from Surigao City and hypertensive, onset of cough on September 28. The patient was admitted in a health facility but died on October 8, 2020. The 13th death case is a 67-year-old male from Surigao City, hypertensive, diabetic, and asthmatic, onset of cough on October 3. The patient was admitted in a health facility but died on October 23, 2020. The 14th death case is a 49-year-old male from Surigao City with no known comorbidity, onset of fever, cough, sore throat, and shortness of breath on September 25, admitted on October 29. However, due to complications, the patient died on November 4, 2020. The 15th death case is a 64-year-old male from Surigao City and hypertensive, onset of shortness of breath on October 5, admitted on October 10, 2020, but died on October 18, 2020. The 16th death case is a 77-year-old male from Surigao City, hypertensive and diabetic, onset of fever and cough on October 1, admitted on October 5. However, due to complications, the patient died on October 15, 2020. As of November 12, 2020, for Caraga cumulative COVID-19 cases, we now have a total of 3,158 confirmed cases, 421 active cases, 2,584 recoveries, and 153 deaths. For classification of confirmed cases, at the regional level, we now have recorded 2,325 local transmission cases, 307 LSIs, 64 ROFs, 187 with history of travel to areas with local transmission, and 275 with no history of travel to areas with local transmission. For areas of distribution, for the provinces, Agusan del Sur 356, Agusan del Norte 258, Surigao del Norte 235, Surigao del Sur 154, and Province of Dinagat Islands 24. For the Mga ganito mga kasyargaw, ang atong latest update sa COVID-19 sa Caraga Region. Adunay mga nadugang nga naitala mga kasyargaw. Good morning! Happy viewing po! Good morning Kuya G! Ask lang ko, i-quarantine pa ba kung Muanha og Siargao from Surigao City? Yes po, naapoy kamanduan, naapoy executive order ang munisipalidad sa Dapa nga i-quarantine kung musulod ka mo sa atong munisipalidad dinhi. Mga kasyargao, ika na kang Antoinette Paler. Salamat po, magandang umaga! Good morning Kuya G! Happy Saturday sa ako mga friends Mega and Meron. Salamat po, magandang umaga. Ika na kang Estela Prada. Salamat po. Good morning Kuya G! Greet ko sa friends ko nga sa ulog sa iyang birthday karon nga si Diwata. Gika na kang Edwin Clave. Happy birthday! Happy birthday! Good morning, taga Siargao. Please always pray na mahilikay ta sa mga kalamidad din hina sa isla sa Siargao. Ika na kang Langlang Delicado. Good morning po. Good morning! Good morning, ika na kang Anilin Linagan Ogalo. Good morning, Kuya G. Og sa mga ka-Siargao TV. Kuya G, pa-shoutout ako sa mga Mepeyos Angels ng TH PAL sa Mepeyos Section Technical Department sa Amo Guapa. Na Secretary Ma'am Janine Giritan, Ma'am Aiza, Ma'am Hana, og sa Amo Sara Jeronimo nan Mepeyos, si Ma'am Sara G. Garcia og labi na sa among manager sa Mepeyo nga si Sir Alex Canonoy. Salamat po, magandang umaga. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita, leader og founder sa Forex sa Agusan del Sur, nadakpan sa Iloilo City.
nagmalampuson ang gilusan nga Oplan pagtugis o Oplan sa likod, batok na sa founder o leader sa Forex Rice Trading Group kinsa misibat sa Agusan del Sur, human gipangita sa mga taong iyang nailan og naka-invest og libuan ka pesos ning miaging mga abahin sa tuig. Nadakpan pasado alas 3:30 kagahapon sa hapon sa Bankers Village sa Barangay Haro, Iloilo City. Ang 29 anyos nga si Dimber Celis, minyo residente sa Purok 14, Barangay Baba, Prosperidad, Agusan del Sur. Nasairan nga ang Joint Operatives sa Criminal Investigation and Detection Group kung CIDG sa kapulisan uban ang Agusan del Sur Police Regional Intelligence Division 13 ang nakaaresto sa suspect pinaagi na sa duha ka warrant of arrest sa kasong syndicated estafa, mga kasyargaw, nga giisyo ni Judge Fernando Fudalan Jr., acting presiding judge sa RTC Branch 7 nga nakabase sa Bayugan City, Agusan del Sur, kansa walay girekomendang piyansa. Nasairan nga si Dimber mao ang leader ug founder sa Forex o ikatulo nga most wanted person alang na sa Manhunt Charlie sa regional level sa Police Regional Office kung PRO 13 o ikapito nga most wanted person sa provincial level sa Agusan del Sur, mga kasyarga. Ang latest updates sa Caraga Region, mga kasyarga. Samtang evacuation effort mas gipakusog sa kapulisan, gisiguro karon ni PNP Chief Major General Debol Sina nga naghiusa ang puwersa sa mga kapulisan aron mas mapakusog pa ang evacuation effort sa panggamhanan kalabot na sa paghaguro sa bagyong Ulysses. Ang pamahayag ni PNP Chief Debol Sinas. Inatasan ko po ang lahat na puliser na tumulong po sa local government para sa clearing area. We also have to continue providing security sa iba't ibang evacuation center. We have also have Brady our own relief operations in coordination with the local government unit. In cooperations with the AEP and LGU, we are also joining the search, rescue, and retrieval operations sa mga missing person. Lahat po yun, sir, yung mga personnel po rin namin, yung sariling mga tao namin, ay sinisecure po namin at inaayudahan yung mga pamilya po nila na nag-evacuate. Karamihan po sa mga pulis na nag-evacuate, sir, ay pinapalipat na po namin sa sarili naming kampo para po namin siya maalagaan. So far, sir, yun po ang latest update sa kapulisan. Maraming salamat. Mao ka na ang pamahayag ni Major General Debol Sinas, ang PNP Chief karon, mga kasyargaw. Good morning, pa-shoutout po Kuya G kay Dave Porta Uy, kinakan Junior Solana, salamat. Good morning to all Surigao noon, pakigreet ko ni happy birthday Sir Al M. Ganto. Salamat po, happy birthday po kayo inyong tanan. Happy birthday sa tanang nag-birthday karon. Good morning, sir. Kuya, i-quarantine pa ba o gikan sa Bangunay paingon sa Surigao? Kung gikan kamo gawas sa Surigao del Norte, pwede kamo mosulod, mga kasyargaw. Apan kung muabot kamo sa mga munisipalidad o sa mga sa Surigao City, adunay ilang kaugalingon executive orders para na sa pag-quarantine, mga kasyargaw. Adunay gipatuman nila na mga kamanduan sulod sa nagadayang munisipalidad o syudad, mga kasyargaw. Good morning, Camverny Inson. Salamat, magandang umaga kanimo dinay sa imong pagtan-aw karon. Samtang, mga kasyargaw, Pangulong Duterte ay pamahayag og pagbangutan sa pagkamatay sa Prime Minister sa Bahrain. Ipamahayag o simpatiya karon si Pangulong Duterte sa pagkamatay karon ni Prime Minister Khalifa bin Salman Al Khalifa sa Kingdom of Bahrain. Sa opisyal nga written statement, paabot kini og pagbangutan ngadto na sa royal family og sa gobyerno sa Bahrain, ingon nga tinuod nga amigos sa Pilipinas. Gikabot siya usab nga ang Bahrain ang pinaka-close partner sa Pilipinas ngadto na sa Middle East. O kana ang latest updates dito sa gawas sa nasod, mga kasyargaw. Samtang ahensya sa gobyerno malampusong napalihok sa Pangulo.
Di siguro sa Malacanang nga malampuson o madaugon nga napalihok ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang nagkalain-laing ahensya sa gobyerno aron hapsay nga nakarespond sa kadaot nga dala ni Bagyong Ulysses. Ang pamahayag gikan mismo kang Presidential Spokesperson Harry Roque. Pangulo po ay palaging nakatutok. This time of technology po, nalalaman po niya ang mga nangyayari sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Ngayon po, pinakita natin sa inyo dito sa Operation Center ng NDRRMC na hindi naman kinakailangan gumala-gala para malaman kung ano nangyayari sa mga lugar na nasasalanta ng trahedya. No? Meron na po tayong mga pamamaraan para ma-monitor kung ano nangyayari sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Ang importante po, nandyan po ang Pangulo na palagi pong nagsasabi at pinalalahanan ng lahat ng ahensya at departamento ng gobyerno, lalong-lalo na po ang Cabinet Level Response Cluster Committee na gawin ang lahat para matulungan po ang mga kababayan nating nangangailangan. Hindi po dapat tanungin nasa ng Pangulo. Yan po ay kalokohan lang ng oposisyon. Ang Presidente po hindi nawawala, palagi po natin siyang kapilig, palagi po niyang iniisip ang kapakanan ng ating mga kababayan. Oposisyon, itigil niyo na po yan. Dahil kung kukumpara niyo po yung mga casualty sa mga ibang administrasyon, sa casualty ngayon, napakaliit po ng casualty natin, bagamat ang aim po natin talaga, zero casualty pa rin at susubukan pa rin natin sa mga susunod na pagkakataon, lalo pang pabutihin ang ating disaster preparedness nang makamit natin ang zero casualty. Okay na ang pamahayag mismo ni Presidential Spokesperson Harry Roque, mga kasyarga. Good morning, Kuya G. Start December 1 po, mag-open na po ang Siargao Airport. Kailangan pa po ba ng quarantine ang galing sa Manila? Kana po, hulaton pa nato ang official, mga kasyargao, executive order ipagawas sa probinsya Surigao del Norte, ang guidelines. Kaya wala pa po'y sigurado o wala pa'y mga official statement, official executive orders, official nga kamanduan, mga kasyargao, o guidelines panahon na sa maong pag-abli, gikaingon nga pag-abli sa airport, mga kasyargao. Atong hulatan, sumala pa ni Assistant Provincial Administrator Sim Castrense, 1 week before December 1, mga kasyargao, makapagawas na sila og executive orders para na sa mga kamanduan. Salamat sa pangutana. Gikan na kan Juniel Solana. Salamat po. Good morning, Kuya G. Pa-shout out sa Solana family from Kawit 1 Dapa, especially kan Polpol og Hazel. Gikan na ng Edison Solana. Good morning sa Sir Junri Valenzuela. Salamat po. Magandang umaga. Good morning. Samtang sa laing bahin, 363 ka search and rescue team na deploy panahon sa bagyo. Gingon karon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council nga 363 na ang mga search and rescue team sa tibuok Pilipinas ang na-deploy aron motabang sa mga local government units sa pagresponde sa mga naapektaran sa bagyong Ulysses. O mayabot na sa kapin 25,000 mga kasyargao katao o mga responders. Ang mga team gikan sa Philippine Coast Guard, Joint Task Force National Capital Region, Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection, o Philippine National Police. Samtang 282 ka mga team ang naka-standby karon nga mamahimong huli sa mga nag-unang rescuers. Nasairan nga ang mga team kanat sa NCR, Bicol, Cordillera, Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, og Mimaropa. Okay na ang latest updates nato, mga kasyargao, sa rescue operations usab, mga kasyargao. Samtang kadaot sa agrikultura, banang ana-ana sa 104 million pesos. Isa ka na sa kapin 100 million ang kantidad ang gibilin nga kadaot sa agrikultura sa paghaguro sa bagyong Ulysses. Sa inisyal nga datos sa Department of Agriculture na itala ang 104 million pesos nga kantidad sa kadaot gikan na sa Cordillera Administrative Region,
Region 3 o Region 4A. Samtang apektado ang 2,839 nga mga mag-uuma, mga kasyargaw. 17,845 ka hektarya sa kayutaan ang apektado usab. Samtang, 7,999 ka metriko tonelada ang nasayang na produksyon sa pananom, mga kasyarga. Samtang giklaro karon sa Department of Agriculture nga padayon ang ilang pagberipika sa maong mga nadugang nga mga datos, mga kasyargaw. Napay labot kini mga kasyargaw sa paghaguros ni Bagyong Rolly, mga kasyargaw, na kantidad, mga kasyargaw. Ang latest updates nato sa national, mga kasyargaw. Good morning po. Thank you po sa pagsagot. Hindi ka na kang Junior. Salamat po. Good morning, Kuya G. Hindi ka na kang Victor BC Good morning kanimo din na. Magandang umaga. Pasilidad o gamit sa DepEd, kapin 5 billion pesos na ang kadaot tungod na sa Bagyong Rolly o Ulysses. May abot na sa kapin 5 billion pesos ang naitaling kantidad sa naguba nga pasilidad o gamit sa Department of Education tungod na sa Bagyong Rolly o Ulysses. Sumala sa naitala sa National Disaster Risk Reduction and Management Council kon NDRRMC, nakatala sa kantidad 4.8 billion pesos ang naguba sa Bagyong Rolly o 800 million pesos sa Bagyong Ulysses. Lakip sa mga naguba ang mga school buildings, libraries, gadgets o uban pa. Ini sumala pa kang DepEd Secretary Leonor Briones. Bisan pa ing anak padayon pa nga giberipika sa DepEd ang maong mga ihap sa kadaot. Mao kanang latest updates dito na usab sa kauluhan, mga kasyargaw. Samtang sa balita nato sa sports, Meralco Bolts nagmadaugon batok na sa defending champion. Napugos karon sa ilang limit ang San Miguel Beermen human nga nakigbatok kini sa Meralco Bolts sa unang hugna sa PBA Philippine Cup quarterfinal sa PBA Babol. Nagmadaugon ang Meralco Bolts sa score nga 78-71. Nanguna sa scoring sa Meralco mao si Raynel Hugnatan og rookie nga si Aaron Black. May score si Hugnatan og 16 points samtang si Black 14 points. Sumala pa nga ang nahimong yawi sa kadaugan sa Bolts mao ang hugot nga defense ni ini batok na sa Beermen, mga kasyargaw. Mao na ang latest update sa sports nato, labi na sa PBA, mga kasyargaw. Samtang sa atong horoscope, mga kasyargaw, karong buntaga sa Aries, ang imong Facebook muhatag og message nga life-changing. Dunay maayong ability para ma-express ang kaugalingon sa sales. Sa Taurus, ihatag ang dakong pasensya sa tao nga sobra sa kahambog. Ang imong creative idea mahimong dako nga negosyo. Ayohon nimo ang work plan. Sa Gemini, daghang exaggeration sa sales talk sa networking negotiation. Ayuhon ang pagpadaya sa tinuod. Malipay ka sa success. Samtang sa Cancer, dunay mga mix-up sa communication nga dili masabta. Time na mag-consult sa psychic aron dunay guide sa imong mga deal. Maglikay sa misunderstanding. Samtang sa Leo, ang imong good news related sa imong travel. Ang social event muhatag og business opportunities. Ayaw pa sobra sa gastos. Samtang sa Virgo, ang imong friend nga may utang sa imo naglikay sa imo. Ayaw pagka nahiubos sa iya. Mag-focus sa wonderful activities aron ma-enjoy ang life. Sa Libra, happy ka sa bonding sa imong friend. Delightful ang inyong exchange sa ideas. Adunay surprise sa imong love. Samtang sa Sagittarius, ang imong pleasure trip
kauban ang imong family. Surprise news gikan sa abroad, daghang blessings ang moabot kanimo. Sa Capricorn, mag-focus ka sa imong financial interest. Malipay ka sa imong financial interest karon, dunay surprise money nga dawaton. Samtang sa Aquarius, mga kasyargaw, ang pagka-pinasagdan, attention sa imong love, muhatag og delay sa imong blessing. Ang pag-appreciate sa iya, delightful ang resulta. Ang love, muhatag og wonderful blessing. Ang mga balikbayan friends nimo sa Aquarius, mga kasyargaw, sa Pisces, ang mga balikbayan friends, ang imong mga bisita karon ayaw pa sobra sa inom o gasto, mga kasyargaw. Mao kana ang atong horoscope karong buntaga, mga kasyargaw. Good morning, happy viewing po kaninyong tanan. Salamat sa inyong pagsuporta. Salamat, magandang umaga. Samtang ang atong COVID-19 updates karon, mga kasyargaw. Atong makita sa atong screen, mga kasyargaw, nga miabot na sa 404,719, mga kasyargaw, ang total cases nato karon sa tibuok nasod Pilipinas, mga kasyargaw. Sumala pa sa maong report na daghan gayod ang nadugang nga recoveries ug daghan ang nadugang sa mga active cases, mga kasyargaw, ang total cases. Atong nga pagatan-awon maong nga report, mao kana, mga kasyargaw, ang latest updates nato sa kahimtang sa COVID-19 sa atong nasod Pilipinas. Samtang, mga kasyargaw, 41 days na lang, Pasko na. Pasko na, mga kasyargaw. Sa may plano ninyo karon, siyempre, magpadayon ang kapaskuhan, ilabi na sa natong mga Pilipino, mga kasyargaw. Ay, ang pagkatauban sa atong manunubos nga si Jesucristo, ang atong gisaulog sa panahon sa December 25. Merry Christmas, mga kasyargaw. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan. Salamat sa inyong suporta. Magandang umaga po. Good morning, mga kasyargaw. Good morning! Dini na lamang kukutob, mga kasyargaw, hangtod sa sunod nato nga panag-uban dini na sa itong programa Siargao TV News para na paghatod kaninyo sa mga importanteng balita dinhi na sa isla sa Siargao, sa rehiyon sa Caraga, sa probinsya Surigao del Norte, sa tibuok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao ug sa tibuok kalibutan. Good morning po kaninyong tanan. Kaninyo nagalagad sa live stream karon, Kuya G. Moingon kaninyong tanan, mga kasyargaw, pagpakabana, pagbantay, makisayon, aron dili kita mahisukamod. Ingat Siargao, ingat Pilipinas. Happy Saturday po kaninyong tanan.